Isang magandang hapon po at magagabi na rin maya-maya mga kaibigan, mga kababayan. Maligayang pagbabalik po muli sa Pinas Balita. So meron tayong pinaka-latest na weather update ngayon sa ating minomonitor at binabantayang bagyo na si Bagyong Krising. Pero bago natin ipagpatuloy, importanteng naka-like at naka-subscribe ka sa ating channel at naka-hit ang notification bell para po sa mga susunod na weather update natin, mabilis po kitang ma-update. So ito pong si Bagyong Krising ay meron pong international name na ngayon na WIPHA. At alamin na muna natin yung pinakasentro at kanyang direksyon. Sa ngayon mga kaibigan, ito pong si Bagyong Krising ay may estimated pong layo na 195 kilometers east of Tuguegarao City, Cagayan, at naging isang ganap na siya na tropical storm, no? Medyo malakas na ito. May lakas siya ng hangin ngayon na pumapalo po sa 75 kilometers per hour. Malapit pa rin po sa sentro. Bumubugso naman hanggang 90 kilometers per hour. At ang pagkilos po niya pa west northwestward sa bilis po na 25 kilometers per hour. Dahil nga po naging isang ganap na tropical storm, eto nga pong si Bagyong Krising, itinaas na rin po ngayon ang wind signal number 2 sa ilang bahagi po ng Luzon. So aalamin natin yung mga lugar. Pag sinabi ho nating wind signal number 2, signal number 2, meron po itong lakas ng hangin na umaabot po sa 62 hanggang 88 kilometers per hour. Meron pong warning lead time na 24 hours, no? So tignan natin, apektado ng signal number 2 ang Batanes, Cagayan, kasama po dyan ang Bubuyan Islands, Isabela, Apayao, Kalinga, northern at central portion po ng Abra. Kasama rin dyan mga kaibigan ko ang ilang bahagi po ng eastern portion ng Mountain Province. Kasama rin ang eastern portion ng Ifugao, Ilocos Norte, northern portion po ng Ilocos Sur. At kung titignan nyo mga kaibigan, maraming mga lugar dyan, no? Especially yung mga probinsya, mga mabundok, apektado ng posibleng mga banta ng landslide at gayon din sa pagbabaha. So dahil nga po signal number 2, merong warning lead time na 24 hours, hindi naman yan automatically agad-agad ay mararamdaman natin ang epekto ng signal number 2. It means sa loob ng 24 oras, diyan yan posibleng maramdaman or maranasan. Meron din po tayong nakataas ngayon na signal number 1 na meron pong lakas ng hangin na 39 hanggang 61 kilometers per hour at meron pong warning lead time na 36 hours. Ibig sabihin sa loob ng 36 hours saka pa lang ito mararanasan or yung palibot niya between 36 hours po yan. So ang mga lugar na apektado ng signal number 1, kasama ho dyan ng Quirino, Nueva Vizcaya, the rest po ng Mountain Province, the rest ng Ifugao, the rest ng Abra, Benguet, the rest po ng Ilocos Sur, La Union, northern portion ng Pangasinan, no? Marami nagtatanong sa atin yan. Kasama rin dyan mga kaibigan ko ang ilang bahagi po ng northeastern portion po ng Nueva Ecija. Magkagayon man, maging handa pa rin tayo sa mga posibilidad na mangyari dahil posibleng maitaas po hanggang signal number 3, no? Yung mga lugar po na aking binanggit dahil inaasahan natin and expect mamayang gabi or ngayong gabi ho, no, ng Friday, estimated po 8 PM hanggang 9 ay maglalandfall sa ating Philippine landmass, especially sa mainland Cagayan. Ito nga pong si Bagyong Krising. Pero kino-consider pa rin natin yung posibleng galaw niya or pagbago, yung pag-recurve ng bagyo. At ang magiging epekto na lamang po ay yung trap or extension po ng kanyang hangin. So maging handa na rin tayo sa mga posibilidad po na pwedeng mangyari. Ngayon nga po, no, bukod ho dito kay Bagyong Krising mga kaibigan, may ine-expect din tayo na posibleng banta ng panibagong bagyo na mabubuo po sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero bago yan, tingnan muna natin yung kanyang tinatawag na track at intensity forecast. Ito papakita ko sa inyo mabuti na inaasahan ka talaga maglalandfall ito sa ating mainland ng Cagayan o sa ating Philippine landmass. At makikita nyo, sa ganap po na alas 8 ng gabi, no, July 18, ngayong araw po ng Friday yan, ito ay posible talaga maglandfall. At tinitignan natin yung senaryo na sana ho, no, ipag-pray natin na mag-recurve ito, lumihis para hindi direktang tumama, no. Pero asahan natin na posibleng itaas ang signal number 3 sa ilang lugar po dyan sa Cagayan, no? At inaasahan pagdating naman po ng Saturday po ng alas 8 ng gabi, magiging isang ganap po siya na typhoon category at ito po ay nasa labas na ating Philippine Area of Responsibility. Magkagayon man, hindi pa rin tayo pwedeng maging kampante, no, at pa-relax dahil hanggat hindi pa totally nakakalayo, hanggat natitrace pa ng ating weather system, ito nga pong si Bagyong Krising,
ay posible pa rin itong magpaulan sa malaking bahagi po ng ating bansa. Kung titignan nyo mga kaibigan yung mga lugar na posible niya pang daanan, naririto po, no, ipapakita ko po sa inyo. Within the next 24 hours ay magkakaroon po ng lokasyon. Ito po yung track at intensity forecast niya, no. Meron na siyang 170 kilometers west of northwest of Calayan, Cagayan, at mas lumakas sa 85 kilometers per hour, isang ganap pa rin na tropical storm. Within the next 36 hours ay dadaanan naman niya ito nga pong 395 kilometers west of Basco, Batanes. Ito yung sinasabi natin na nasa labas na ng ating Philippine Area of Responsibility. Merong lakas ng hangin na 95 kilometers per hour. Severe tropical storm category na siya. So papunta na siya sa typhoon category after po nito. At may mga posibilidad na mag-maintain lamang siya sa severe tropical storm. So maging handa tayo sa mga posibilidad na pwede nga pong mangyari. So ngayon mga kaibigan, at marami akong pinapakita dito, sasabihin ng mga paalala sa inyo. Unang-una, dapat ho lagi kayong mag-antabay sa aking mga binabalita. Dahil nga po bukod dito sa bagyong Krising, ang habagat ay patuloy ding lumalakas at nagpapaulan naman sa kanlurang bahagi po ng ating bansa. So dahil nga po ine-expect, no, Saturday ng gabi lalabas na itong si bagyong Krising. So wag tayong matuwa dahil nga po mga kaibigan, yun yung tsansa na gamitin natin kapag lumabas si Krising, maghanda sa posibleng banta pa ng mga susunod nga po na bagyo na papasok po sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. So sa ngayon, yan muna ang short update natin sa lagay ng ating panahon. Makikiusap po muli ako ng isang like and subscribe, and then pahit na rin ang notification bell. Maraming salamat po.